Ang Panginoong Kristo po ay hindi isinilang sa ganitong panahon. Amen? Because pag pinag-aralan po natin, sa ganitong panahon, malamig po talaga doon. Kung malamig dito sa atin, mas malamig po doon sa kanila. Amen? So it's impossible na lumabas ang mga shepherds sa field. Amen? But nonetheless, it's not sin na tayo po ay gamitin natin itong pagkakataon ito na i-celebrate ng tama yung Christmas. Amen? We don't celebrate Christmas as the pagan celebrate it. Amen? We celebrate it biblically. Kaya ngayong umaga ay pag-uusapan natin, why was Jesus born? Amen? We will have a series of preaching for this month about the Christmas or about Christmas, about our Savior, and those characters sa Bible na pinakita po during the time of the birth of the Lord Jesus Christ. And sa Sunday school, pinag-usapan natin yung second coming. Amen? Amen? Kasi nung duhay, bala sa pag-aalala sa kanyang papa, well, kung ikaw ay naligtas ka, na-fulfill mo na ho yung dahilan kung bakit si Kristo ipinanganak. Pero dapat natin maunawaan na ma-fulfill din natin ang ating buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hello? Amen? Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos na ho yung Pasko. Ang hinihintay natin ay ikalawang Pasko. Amen? Ikalawa niyang pagdating ho dito. But, nonetheless, mag-uusapan po natin ito ngayong umaga. Open your Bibles, please, to Luke chapter number 2 at ating pong pag-aralan ang salita ng Diyos ngayong umaga about the birth of the Lord Jesus Christ. Why was Jesus born? Alright, tayo po tayo lahat. Luke chapter number 2 and let us read verses 10 and 11. Amen. Salamat po sa mga awiting yan. Tayo ay na-enjoy natin yan. Amen? Amen. Hindi kayo nag-enjoy. Nasa kiyata, ano? Okay, well, Luke chapter number 2, and let us read verses 10 and 11. If you are there, say amen. Amen. Okay, let us read all together. Read it down. Read. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So makita natin that the birth of Jesus Christ ay dapat magdulot ng good tidings of great joy. Why? There will be a Savior. Why? The curse for man, which is yung tinatawag na death, ay may lilipo or may aalis sa atin. Amen? So nakita natin, the world will celebrate this month in a wrong theme or wrong purpose or design kung bakit po dapat i-celebrate yan. Amen? But we Christians, we ought to celebrate. Kaya nga, if you are saved, you can celebrate it daily. Amen. But biblically, we need to understand bakit siya ipinanganak. For the cause, hindi na lang po para sa atin, kundi para sa iba. Amen? Remember this, that we are still in the business of fulfilling the Great Commission. Christmas is just a season. But the Great Commission should be preached in season and out of season. Amen. So let's talk about why Jesus was born. Para ho, mapaalala sa atin. That soul winning is still the main thing. Amen? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Sa umaga ito, may bless thy word of God as we serve it from the Old Testament down to the New Testament of God. The purpose and the reason kung bakit po kayo pinanganak. That was stated long ago, Panginoon. During the time of the patriarchs, the prophets, Panginoon, will understand vividly, O God, why you were born for us. May help us, Holy Spirit of God, sa umaga nito, at tulungan niyo kami. Kung meron pang hindi ligtas, ay ligtas niyo po, at padala po kayo ng revival at ng learning po sa amin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Let us grab the opportunity of this season, of this month, na pag-usapan mainly ang Panginoong Kristo. Amen? Alam nyo, ang trahedya ko ngayon is, alam ko ano po, kanina, may nagbomba dito sa may sa, ano pinag-aralan nyo sa, Rick? Yung State University doon sa inyo? Mindanao? Parang may nag-bombing ho kanina doon. It's a service. Now, tingnan natin mga kapatid, alam nyo yung mga pangyayaring ganyan because people are what? Deprived of the knowledge of why Jesus was born. Kaya itong mga ito, naniniwala sila pag pumatay sila, ay doon sila lalong kinikilala ng Panginoon nila. Amen?
But ang Panginoon po natin, mga kapatid, ay namatay para sa atin. Nandiyan po ba kayo? Hindi mo kailangan mamatay para sa Kanya. Hello? Siya ay namatay para tayo ay mabuhay. Ang hinihiling ng Panginoon sa atin ay mabuhay tayo para sa Kanya. And the death will just come after. Now, pag-usapan natin mga kapatid, ang mundo ngayon is what? They will be celebrating the Yuletide season. Amen? Kaya ang problema, ang alam ng mga bata si Santa Claus. Ang alam ng mga tao, regalo. Ang alam ng mga tao is what? Christmas lights. Well, nothing wrong about it. Nalima kay Santa. Amen? But ang mali mga kapatid ay, ang tao ay nadadivert sila sa dahilan, sa tunay na dahilan kung bakit si Kristo po ay pinanganak. And that is what? For the salvation of man. Na kung ating mag-aaralan po dito sa ating Biblia ho, sa ating binasa po, then the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. That's why salvation is for everybody. Amen. Yan po, wala hong pinili ang Diyos sa maligtas do. Alam ng Diyos ang lahat ng maliligtas. Amen? Bagay pa ho yun. Amen? Now, tandaan natin, hindi ho namili ang Diyos sa taong pumunta sa impyerno at pupunta sa langit. Hello? Because all men are liars. Hindi wala na lalaking sinungaling. Lahat po ng tao ay sinungaling. All men are sinners. Amen? Tandaan natin, regardless of our status in life, sa harapan ng Diyos, ang tao po ay makasalanan. Sa harapan ng Diyos, ang tao po ay dapat magbayad sa kanyang kasalanan, which is impyerno. Amen? But praise God, meron pong tagapagligtas na isinila para ho maging manunubos sa ating mga kasalanan. Sabagat minsan ay hindi po pinlano ng Diyos na nilikha niya ang tao at ito'y dadalhin lang sa impyerno. Nakikinig ho ba kayo, amen? Nilikha ng Diyos ang tao para pagkatiwalaan niya ng mga bagay. At unang-unang pinagkatiwala ng Diyos sa tao ay yung kamalanan ng Diyos. But because of sin, it was ruined. Now, pag-usapan natin, number one, why Jesus was born. Number one, Jesus Christ was born in Bethlehem to fulfill the prophecy. Now, we don't believe in prediction sa doctrine. Sa games, pwede ho yan. Amen? Sa ibang bagay, pwede ka mag-predict. Pero pag sa Bible po, especially sa ating sa kalooban ng Diyos, we don't predict. We always go on the prophecy. Now, in Genesis chapter 3, verse 15, atin pong babaybayin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Now, in Genesis chapter 3, dito po naka-record, mga kapatid, yung panahon na ang tao po ay nadaya, na ang panahon na ang tao po ay bumagsak sa kasalanan, na ang tao po ay dapat ay ang buhay niya ay maayos, ang buhay niya ay walang problema sa harapan ng Diyos, that man will just enjoying those things na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Amen? Ang tao ay pinagkatiwalaan ng mga bagay na nasa dagat, na nasa lupa, nasa hipakawid. Lahat ng nilikha ng Diyos ay inihanda niya at pinagkatiwala ng tao. But because of sin, nawala ho ito, mga kapatid. Kaya alam niyo ba sa atin, ang Diyos may pinagkatiwala? Kaya pagka tayo ay namumuhay sa kasalanan, hindi natin pinapahalagan yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Nandiyan po ba kayo, amen? In this particular chapter 8, this is the record na kung saan ang tao po ay nagkasala. Right there and then, makita natin mga kapatid, the serpent, the devil was there. Tandaan natin mga kapatid na ang diablo po ay wala pa ho sa impyerno. Hello? Hindi rin po siya ang hari ng impyerno. Actually, kinatatakutan nga niyang pumunta sa impyerno. Kaya nga, inggit na inggit siya, galit na galit siya, noong ang tao ay nagkasala, ay binigyan siya ng kaparaanan ng Diyos at pinangakuan siya ng tagapagligtas. Kasi nga, ang diablo nakita na niya ang Diyos, pero tumalikod pa rin. Nakita na niya ang persona ng Diyos, pero hindi pa rin siya naniwala. Kaya hindi ho totoo that to see is to believe. Maniniwala lang ako pag nakita ko ang Diyos. Maniniwala lang ako pag nakita ko ang Diyos. Ang diablo, tandaan natin, nilikha siya, binigyan siya ng mataas na posisyon, binigyan siya ng makapangyarihang pagkakataon. And yan, nakita niya ang Diyos, napaglingkuran niya ang Diyos. And yan, mga kapatid, nakita niya ang kapangyarihan. Ano wala tayo ng Diyos? Hindi pa rin siya naniwala. Kaya sabi ng Panginoon, mapalat ang hindi nakakita.
pero sumampalataya. Are you listening this morning? Amen? Now, it has been prophesied. Binigay na po yung prophecy na yan, mga kapatid, na mula nung ang tao ay nagkasala sa Genesis 3:15, anong sabi ng Biblia? After man had sinned against God, after man, makita natin mga kapatid, ay naisumpa dahil sa kasalanan. And look at the promise of God here, verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Alam niyo, tinutukoy yan sa Lord Jesus Christ. Are you listening? It's the Lord Jesus Christ. Akala ng Diablo, yung kanyang kamandag, yung kasalanan, ay tapos na. Kasi unang tao po ito, mga kapatid eh. Ibig sabihin, kung siya'y naisumpa, lahat ay papanak, lahat ng kasunod, ay wala ng karapatan, at wala ng kakayahang maligas, but God provided a Savior. Are you listening? Amen? Amen. Alam niyo kung bakit ang tao pinalaya sa Garden of Eden? Kasi ayaw na siya magpatuloy siya sa kasalanan. Maging immortal siya. Pero immortal na makasalanan. Tatagal ang buhay niya. Pero mananatili sa kasalanan. Yan ang ayaw ng Diyos. So God provided a Savior. Nandiyan po ba kayo, amen? In the picture of what? The Lamb sa panahon ito. It was prophesied, mga kapatid, sa Genesis chapter 3, verse 15 pala, that the Lord Jesus Christ will bruise the head of the serpent. Kasi naandun ho yung kamandag eh. Naandyan po ba kayo? It has been prophesied in Genesis chapter 3. How about in Isaiah chapter 7? Tingnan niyo po sabi ng Bible. In Isaiah chapter number 7. In Isaiah chapter number 7, in verse number 14, ang sabi po ng Bible, therefore the Lord Himself shall give you a what? Sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Alam niyo, kagandahan sa King James Bible, maliwanag that it was a virgin birth. Hello? Kasi nga ho, ganito ho yan. Mula kay Adan, ayon sa Romans chapter 5, lahat na lang galing kay Adan. Kung tao ho tayo, galing tayo kay Adan. Nadugo niya tayo. Lahat tayo may hatol. Ang kasalanan pumasok sa isa, dire-diretso na. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Kaya mga kapatid, walang pwedeng maging tagapagligtas na kagaya natin. Na galing kay Adan. Sapagkat pare-pareho ang kasalanan ay nananalaytay sa ating dugo. Kaya kailangan ng tagapagligtas ay galing sa Diyos. Yun nga ang dahilan kung bakit kailangan madanak ng dugo ni Kristo. Kasi yung dugo natin, hindi pwedeng magbayad, magbawas, maglinis ng kasalanan. Kasi makasalanan. Ang tanging dugo, kaya nga nung si Kristo po ay ipinagbuntis ni Maria, yung banal na spirito po ang nilagay po doon. Nandiyan ba kayo? Kasi hindi dapat galing kay Jose. Ito nga ang miracle eh. Alam niyo ba ang mga bata, hindi kadugo ng nanay, kahit naandun sila. Napansin niyo ba yun? Kasi kung hindi, vampira tayo pare-pares dito. But yung tinatawag na characters, yung ano, inilagay ng Diyos, galing sa nanay, lahat ng magandang klase. Yun sa tatay ko, ay dugo lang. Amen? Yung mga ganang qualities at attributes. You try to imagine, ang tao po, hindi niya kayang iligtas sa kanya siya. That's why God provided a Savior. Are you listening this morning, amen? Kaya siya pala mga kapatid, makita na natin that a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Bakit sign? Kasi nga, the Jewish people ay hindi sila basta maniniwala kung may magtuturo lang. Kailangan nila kakaibang pangyayari. Pangyayari na extraordinary. Pangyayari na hindi ho basta-basta. It should be a sign, ito dapat ay kamangha-mangha. Kaya nga ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay kamangha-mangha sapagkat siya po ay sinilang ng isang birhen. Hindi galing ang binhi sa lalaki. Ang binhi ay galing sa Diyos. Kaya nga ang ating kaligtasan, we are born again, not of what? Corruptible seed. Naiintindihan mo ba kayo? Like good works, religion, hindi po talaga magbabayad ng ating kasalanan. Kasi corrupt.
The only person that can save us is what? The incorruptible seed. The Word of God. In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. In verse 14, and the Word was made what? Flesh. Kaya nga technically, we have been born again by the Word of God. And the Word of God is the Lord Jesus Christ. Amen? He is also the seed of the woman. Amen? That's why our salvation is holy. Amen? Our salvation is not based on man or on merits of man, but based on the mercy and the grace of God. That is it has been prophesied. Now, the Jewish people, sila dapat ang unang magiging tagapangaral niyan. That's why they were given the sign. And yet, they were given the sign, and yet they didn't believe it. Actually, nung pinanganak ang Panginoon, walang gano'ng nakapansin eh. Nandiyan pa ba kayo? Sinong audience? Mga pastol. Yung mga naandun. Sino mga audience? Yung mga tupa. Hello? Walang grandiosong preparation na may pa-trumpet, wala akong makapag. Actually, ang katotohanan niya, nung siya po ay 2 years old na, tinangka pa siyang ipapatay ni Hitler. Ang pagpatay ng mga bata nung kinakapita sa dalawang paa at inihahato nila sa pader. Lahat ng 2 years old po, ganun ho yun. Nandiyan pa ho ba kayo? Now, it has been prophesied. How about in Isaiah chapter 9? In verses 6 and 7, anong sabi po ng Bible? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end. Upon the throne of, kasi pangako ng Diyos ito kay David eh, that the scepter of his throne, of his kingdom, ay hindi mawawala kay David. Nandiyan pa ho ba kayo? It has been prophesied. And upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. It has been prophesied, brethren. Kaya nga yung kapanganakan ni Kristo, it's not just a sign, it is also a miracle. But makita natin yung burden po mga kapal sa kapanganakan. Imagine, ipapanganak pa lang ang Panginoon. Imagine, way back on eternity past, the Lord didn't experience pain. The Lord Jesus Christ didn't experience sorrow. Hindi niya naranasan na siya'y talikuran. Hindi niya naranasan na siya'y saktan. Nakikinig ho ba kayo, amen? Hindi niya naranasan na may dadanak. No! He is in control of everything. And yet, for man, it has been prophesied. Tandaan natin mga kapatid, God chose to save man. Amen? It is not man who chose for him to be saved by God. Yan po ay plano ng Diyos. Na makita natin mga kapatid, dito ho ay ibinanggit po mga kapatid yung kanyang gawain. Ilan sa kanyang gawain. That's why if you have Jesus, then you have a wonderful life. If you have Jesus, you have the greatest counselor. Are you listening? If you have Jesus, you have the mighty God with you. If you have Jesus, the everlasting Father loves you. If you have Jesus, there will be a real peace in your life. Don't you know that there will be no real peace without the Prince of Peace? Nandiyan po ba kayo? Siguro alam mo ng green peace, amen? Peace be with you. At yung peace na lumahan ako, amen? Pero mga kapatid, ang totoong kapayapaan na kay Kristo. How about in Micah? Sa Old Testament pa lang po tayo mga kapatid. Ayan, malapit tayong tumawid sa Red Sea. Amen? Yung Micah ho, mga kapatid, ang hirap mong hanapin yan. Ayan. Micah, chapter 3, chapter 5, verse number 1. Verse number 2, sorry. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me. That is to be what?
ruler in Israel, whose law is forth having from old, from everlasting. That's why when he said to the people, before Abraham was, I am. Amen? Jesus is God. Jesus is the Almighty God. He already existed in the past. At ano, may pasimula ba siya? Wala. Siya ho ang pasimula. Are you listening? So you can imagine the effort of God para magkatawang tao, para lang iligtas ang kagaya mo, kagaya ko, amen? Who are not so important sa mundo, and yet God made you not important because of His Son. Kaya ang mong sasabihin, hindi ka mahalaga kung ang Panginoon sa Kristo ay tagapagligtas mo. What foolishness it is na sabihin natin na parang wala akong halaga kung ikaw ay pinahalaga ng Diyos. That's foolishness. Kamang-mangan ho yan. If God had given us the value that we don't deserve, mga kapatid, nakakahiya naman sa nagpahalaga sa atin, di mo mapahalaga ng buhay mo. Amen? Amen. From eternity past, it has been planned. Hindi po ito aksidente, mga kapatid. Alam mo, kaligtasan natin na hindi aksidente. Hindi rin po insidente. Pinilano ng Diyos po yan. In Matthew chapter 1, verse 21, tingnan niyo po. Ayan, tumatawid na ho tayo, mga kapatid. In 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their what? From their sins. Ano, mga kapatid, nakalagay dyan is mess. God is not just talking here for the multitudes of our sins. God is not just talking here for the variety of our sins. But don't you know that the Lord is talking here for the sins that pertains to time? Sins from the past, even in the present, and even in the future. Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya ang kaligtasan natin, mga kapatid, bakit tayo ligtas? Kasi nga, may nagbayad ng kasalanan natin. May nagbayad na hindi natin kayang bayaran. At ito po yung pinrapisan, nakinig kayo. Hindi po ito nagising na lang ang Panginoon. Ay! Teka! Kailangan nyo pala tagapagligtas? Hindi ho, mga kapatid. It is well planned. Hindi pa pumasok sa puso ng tao, pinlano ng Diyos. Hindi mo nga pinlano maligtas, ililigtas ka ng Diyos eh. Amen? And also in Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was what? Lost. Unless makita ng tao na siya'y nawawala, nagwawala, at nababaharap, hindi niya paniniwalaan itong prophecy na ito eh. Nandiyan ba ho ba kayo? And also, in Galatians chapter 4, tingnan niyo po, napakaganda ho ng kaligtasan na binigay po sa atin ng Panginoon. In Galatians chapter number 4, in verses 4 and 5, ano sabi ng Bible? But when the fullness of the time was come. Minsan, akala natin, ano ba ito nangyayari? Parang wala ito sa... Makinig ko kayo, ang Diyos may sariling timeline. Amen? Panahon nila Adan, kaya nga si Eva, nung nagkaroon siya, sabi ng Panginoon, mag-provide ng tagapagligtas. Kaya nga nag-aabang ng mga Israelita. Kaya kasi Eva, gano'n lang excitement niya nung pinanganak si Cain. I got a man from the Lord! Akala niya, hindi magliligtas. Nandiyan pa ho ba kayo? And along the way, throughout the history, mga kapatid, yan po inaabangan ng mga Israelita. It didn't come in their time. It didn't come in the time of Moses. It didn't come in the time of Joshua, of the judges, of the prophets. Pero dumating ito upon the fullness of the time. That fullness of the time, nasa Panginoon po yan, hindi sa tao. Kaya alam niyo maganda ho, pagkatiwalaan natin yung panahon ng Panginoon. Amen. Misa kasi, akala, hindi ibig sabihin na hindi binigay ngayon, na hindi na totoo ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakuha, ay hindi na ibibigay ng Panginoon. Now, notice this, hindi dumating sa panahon nila Adam, hindi dumating sa panahon ng Moses, nila Abraham, hindi dumating sa panahon nila, but it has been what? A typology. Mula pa noon, kaya nga, gawin niyo itong ginawa ng Diyos. Kaya nagkakatay sila ng tupa upang magrepresenta sa gagawing sakripisyo ng ating Panginoon. Yun ang binigay sa kanila.
Nakita natin, but when the fullness of the time was come, ano sabi ng Bible? God sent forth His Son. Look at this. Made of a what? Kung magkaya sa book of Hebrews, ano sabi ng Bible? Naranasan niya yung infirmities na naranasan natin. Nagutom siya. Nandiyan pa ho ba kayo? Napagod siya. Kasi, ano sabi ng Bible? Sa Job chapter 14, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. The Lord Jesus Christ had experienced troubles. Amen? And yet, He became a victor. Kaya hindi ibig sabihin may trouble ka, hindi ka magiging mananagumpay. Hindi natin alam kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon. Hindi lang para kung iligtas tayo, para ipakita na yung pagsubok mo dito, dahil sa kasalanan, pwede mong pagkagumpayan. Made of a woman, under that, made under the law. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of what? Sons. In verse number 6, and because ye are sons, God hath sent forth what? The Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Hindi lang sinugo ang anak. Alam niyo, nung tayo ng pagkara kay Kristo, isinugo ang banal na Espiritu, anak dito sa puso po natin. Alam ba isa sa mga patunay na ligtas tayo ay ang banal na Espiritu? Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya alam niyo, the Holy Spirit is crying, Abba, Father. Hindi mo pwedeng tawagin Ama ang Diyos kung wala kang banal na Espiritu. At mind you, hindi po naalis ang banal na Espiritu once na tumanggap ka na sa Panginoon sa Kristo. Amen. Romans chapter 8, nakatira na po yan dyan. It has been prophesied. Nakikinig ba kayo, man? In Ephesians chapter 1, ito po ay seal. Hello? May tatak. Kaya walang makapaghihiwalay. Sa Romans chapter 8, sabi, who shall separate us from the love of God? Are you listening? Walang pwedeng maghiwalay sa atin dahil kay Kristo at binigyan tayo ng banal na Espiritu. It has been prophesied long way back from eternity past. Just to fulfill His promise sa panahon. Nandiyan pa ho ba kayo? In Hebrews chapter 1, tingnan po sabi ng Bible, and Hebrews na po tayo, malapit na sa Revelation. Amen. In Hebrews chapter number 1, ang sabi po ng verse 1, God was sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Anong mensahe ng Diyos sa mga propeta? There will be a Savior. Verse 2, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty of God. Imagine we have been purged, pinurga po tayo. Hindi ka na pinurga. Wala akong purgatorio. Yeah. Ulitin ko, wala akong purgatorio, pero may nagpurga po sa aking mga kasalanan. Kasi pinurga, nilinis. Kaya kung ikaw ay nalinis na, hindi mo na kailangan ng iba pa. Kasi linis na eh. Nakikinig ba kayo? Hello? Sa harapan ng Diyos, we have been purged. Kaya ito totoo yung pagka namatay tapos diretso ng purgatorio, wala po. Kasi kung ikaw hindi naligtas, hindi ka ligtas. Pero kung naligtas, linis ka na. Ganun lang po kasi yung salita ng Diyos. Amen? It has been prophesied. Kaya nga ngayon, ano sabi ng Bible, Revelation chapter 1. Sa Revelation na. Verse number 5 and 6. Verses 5 and 6. And from Jesus Christ, who is a faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto Him that loved us. And what? Washed us from our sins in His own blood. Dahil po tayo nalinis. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus Christ. Amen? And it has been done. We have been loved. We have been washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Verse 6. Look what happened. And hath made us what? Kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Don't you know that we are now kings and priests in the sight of God? Yung kanina pinag-aralan, pinanggit sa Sunday School, yung millennium. If you are a Christian,
you should be excited on the millennium time. Because ngayon ho, the devil is ruling to this sinful world. Amen? But that doesn't mean na wala akong kapangyarihan. May kapangyarihan ng Diyos. But don't you know that in millennium time, for 1,000 years, ang diablo nasa bottomless pit. He will be ruling the world. Doon pala magkakaroon ng totoong kapayapaan. Nandiyan pa ho ba kayo? And who will be ruling with the Lord Jesus Christ? Ano sabi niya sa Biblia? Kung sino man magmamakaya sa akin, ikakaya ko rin. Pero hindi mamakaya, they will rule or they will reign with me. No, saan yun? Hindi dito yun mga kapatid. Kaya huwag tayo masyadong magtakaw sa kapangyarihan ko na meron ng mundo ito. Because our time is not in this time. Our time is to fulfill the Great Commission. Amen. There will come a time the world will just be what? A happy place. And heaven will just be an open place for us. Nasa Sunday school kanina, kaya matino kayo. Ang pinag-uusapan niyo sa second coming. Amen? Amen. Now, kung kulang pa ang kaalaman niyo dyan, it's good. It's better to attend Sunday school. Mag-uusapan natin yan. Amen? Kasi it has been prophesied. What we believe today ay hindi po ito invento. Right. It has been prophesied. Kaya sa Old Testament, meron mga major prophets at minor prophets. Amen? Amen. Major prophets because they prophesied on the first coming. Yung mga minor prophets, they prophesied on what? The second coming and the tribulation and also doon sa tinatawag ng millennium. May maninipes saan dyan ho yan. May mga nangyayari kasi, panaya. O listen to this mga kapatid. Kaya nga, it's good to understand the Word of God. And you will not be bothered for what is happening today. Amen? So Jesus Christ is born. Kaya ngayong Kapaskuhan, simula yan ng pagtupad ng pangako ng Diyos sa atin. And also number 2, Jesus Christ was born also in order that He might reveal God. Alam, the Bible is what? The revelation of God. Right. Kasi because of sin, ang tao naging madilim ang puso at madilim ang isip. I think in 1 Corinthians chapter 4, di ko lang po naisulat dito. Pakitingnan na lang po. Pagka mali po ako, hindi po ako tama. Opo, sigurado po ako dyan. Opo. Pakitingnan na the God of this world. 2 Corinthians ba yan? Kasi mali ako eh. Ayun, 2 Corinthians chapter 4. Verse number 4. In whom the God of this world had what? Blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya nga, makinig kayo mga kapatid, kung si Kristo po ay hindi isinilang, ang tao po ay mananatili sa kadiliman. Madilim ang isipan, madilim ang puso, kasi may nagpapadilim. The God of this world. Sino yan? Si Satanas. Right. Ano ba ang kulay? Ano ba ang nakikita ng tao sa kadiliman? Wala. Pare-parehas lang sa kanya yan. Kahit yung sarili niya, hindi niya ma-identify. Tama ba? One of the greatest, sabi nga yung matinding parusa noon, during yung mga panahon ng gera, ay yung ikulong yung isang sundalo or prisoner of war doon sa kwarto na walang liwanag, na kahit yung sarili niya ay hindi niya makita. Kasi tayo, may capability tayo ng mata natin pag nasa dilim, nakapag-a-adapt. Pero imagine yung dilim na hindi ka makapag-a-adapt. Kaya maraming tao ngayon sa dilim eh. Nakapag-adapt na sa kasalanan. Nakasanayan na namin ito eh. Kaya kahit mali, tatanggapin na lang kasi nakasanayan na. Mga kapatid, hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Amen? Kaya na kailangan maihayag ang Diyos sa tao. Kasi kung hindi mo maihahayag ang Diyos sa tao, mananatiling madilim ang pag-isip. Kaya dumarating sa punto ang tao, ang paniwala niya, siya ang may kapangyarihan sa sarili niya, huwag niyo akong pakialaman. Buhay ko ito. Pagka tayo nakaisipan natin, madilim. Hello? Wala akong pakialam sasabihin niyo, this is me, and that is you. Kung hira, no?
Pero sa atin, hindi. We always work on the will of God. Kami kalooban ng Diyos. Kaya pala pinahintulutan ng Diyos. Yung nagliliwanag ko sa atin. In John chapter number 1, tinasabi ng Bible verse 18, even in time past, mga kapatid, nandiyan pa ho kayo? May oras pa naman ako eh. Ano mga nawa natin, bakit may Pasko? Amen? Ibigay nyo, sa atin nga, pag may pinakikilala, di ba? Ay-excite tayo lang, bawa kay Din, may papakilala sa Din. Mapa, daddy naman, may papakilala ko sa iyo. Magaling po ito mag-basketball. Ano? Hindi po ko ito nakita, nakashoot na yung bola. Amen? Gano'n po, di ba? Minsan, dad, may papakilala ko sa iyo. Hira, di ba? O, minsan, pipikit pa. O, dad, pikit ka muna. Surprise to surprise. Kaya natutuwa tayo pag may mga nasa-surprise. Kaya, ang tao lang naman nalungkot ang pinakilala si Kristo eh. Kaya yung mga propeta pinagpapatay. Hello? Ano sinasabi mo? Sino yung pinapakalan niya? Kaya mga apostol, binitay. During the Dark Ages, imagine 3 kilometers, yung ulo ng mga naniniwala ng Kristo nandun sa ulo ng sulo. Ano yung sulo? Yung Mepoy? Doon nilagay for 3 kilometers. Bakit? Ang nakikilala nila, ang Diyos, na nagkatawang tao. Ngayon ang tao, pakilala mo si Taylor Swift. Tuwan-tuwa. Pakilala mo mga opa, tuwan-tuwa. Pakilala mo si Kristo, wala akong time dyan. Nandiyan pa ho ba kayo? Yeah. Now, we need to understand, tingnan nyo ho excited dapat tayo makilala ang Panginoon. Now, in John chapter 1 verse 18, no man hath seen God at any time. Kaya even the angels, just try to imagine yung kanilang wings, mayroon silang wings sa may mata, and they cannot look straight on God. Why? Because God is holy. Even at the time of Moses, pupunta pa lang sa burning bush, hindi siya makatingin. Even at the presence of God, mga kapatid, our eyes are not enough to see God's holiness. That's sabi ng Bible, no man has seen God at any time. And yet, God manifested in the flesh. In verse number 18, oh, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He had what? Declared Him. Kaya kung makita natin mga kapatid, pag sabi declare, it means interpret. It means explain. It means exegete, mga kapatid. Kasi nga, kung titingnan natin ang Diyos, hindi natin makikita ang Diyos eh. At imagine, ang Diyos nagkatawang tao para sa akin. Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? In John chapter 14 verse 9, anong sabi po ng Bible? Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet has that not known me, Philip? Sabi niyo na kasama, di ba ako nakikilala? He that hath seen me, hath seen the Father. And how sayest thou then, show us Father? Ang Panginoon kay Filipe, matagal mo na akong kasama, di ba ako lala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Imagine for so many years, yata kung gano'ng katagal, man has not been given an opportunity to see God. And man doesn't have the right to see God. And man is not capable to see God. And yet, ang Diyos nagkatawang tao, nakasama pa ng mga tao. And no, babalik pa para sa atin. Mga kapatid, alam niyo ba, yan ay napakalaking privilege. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ano sabi po ng Bible? And without controversy. Maraming controversy ngayon. Ba't niya nakakasawa na sa balita, puro na lang lumalabas eh. Pakilang namin dyan. Ha? Pakilang namin dyan. Buti na may basketball kagabi. MPB. Manalo pang panggang. Galing. Amen? Lang para sa mga kontrobersiya yan. Pero pagdating sa Panginoon, and without controversy. Great is the mystery of what? Godliness. Look at this. God was manifest. Kinabas ang Diyos ay nahayag sa laman. Kaya nga ano sabi ng 1st, 2nd, 3rd John, na ang sino man hindi naniniwala na si Kristo ang Diyos ay nagkatawang tao,
naniniwala sila si Kristo tao lang pero hindi Diyos. Antikristo po yan. Dahil ang pangalan ng iglesia ni Kulabo. Amen? Kung yan hindi naniniwala na si Kristo yung Diyos na nagkatawang tao, antikristo po yan. Laban kay Kristo po yan. Why would you listen to them? Don't you know yung tinatawag na Gnosticism? Gnostism. Yung lahat ng katuruan na binababa at minamalit si Kristo, ang tawag din ng Gnosticism. Noon pa man, ginagawa na nila yan. Noon pa man, dinideclare nila si Kristo ay hindi po pinanganak ng Birhen. Na si Kristo ay hindi po totoong Diyos. Na si Kristo ay tao lamang, na siya ay propeta lamang. Makinig kayo. The Bible says, without controversy, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Look at this. Justified in the Spirit. Romans chapter 8. Are you listening? Yan po yung context yan. Tingnan natin. Sige, ipitan nyo lang po yan. Sa Romans chapter 8, tingnan nyo po. In Romans chapter number 8. Are you there? Now, ang sabi po ng Bible, verse 11. But if the Spirit of Him, look at the word Spirit, that's the Holy Spirit, that raised of Jesus from the dead, what? Dwell, yung Espiritu na bumuhay sa katawan ni Kristo ay nananahan sa inyo. Amen. He that raised up Christ also, or Christ from the dead, shall also quicken your mortal, the word quicken means bubuhayin, your mortal bodies by His Spirit that dwelleth. You just say, bakit kailangan niya muli mabuhay? He was justified by the Spirit so that yung ating resurrection is assured. Amen. Next, justified in the Spirit, seen of angels. Acts chapter number 1. Anong tanong ng Panginoon dyan? Anong tanong ng mga anghel sa kanila? Verse 11. Puro 11 po ito, mga kapatid. Which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? Sino sa mga anghel mo yan? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Sino makakakita yan? The same. Ang pinag-aralan na yan, we will be what? Raptured? Or we will be resurrected. Alin man doon? Brother Danny? Brother Rolly? Brother Lito? Brother Jess? Ako na lang natin nakita rin sa picture na yun. They will be resurrected. Amen. Because God will reveal Himself to us. Are you listening this morning? Amen? Amen. He was what? Seen of angels. Kaya kung paano siya umalis. Hindi lang ho yan. Masabi ng Bible, preach unto the Gentiles. Remember Apostle Paul preached to the Gentile people. Amen. In Acts chapter 9, dyan ako nagsimula. At tuloy-tuloy na ho yan. Also, believe on in the world. Kaya nakarating ng Pilipinas. From Jerusalem to Antioch. Ngayon, nakarating na si Antioch. Ang Antioch dito, mga kapatid. Yung Antioch na kayo. And from Antioch, 3 missionary journey, nakarating sila Pablo saan? Sa England, sa Roma. Amen? Proliferate ang gospel. Nakarating po sa US, 1600s. 1900s, nakarating sa Pilipinas. At ngayon, nakarating sa San Pedro, nakarating sa Santa Cruz, at nakarating dito sa Cavite. At ngayon, nakarating sa Naik. At sa mga katabing bayan, at nagsusuporta po tayo. Believe mo na sa langit. Amen? Receive up into glory. Now, in Colossians chapter 2, verse 9, ano sabi ng Bible? For in Him, that's Jesus, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa Old Testament, yung capital na, lahat ng capital L-O-R-D, yung Lord, it talks about the triune God. Sa New Testament, it has been called the Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen? These three, sabi ng First John, hello, are one. Pero sabi dito, sa kakatauhan ni Kristo, dwelleth all the fullness of the God in what?
bodily. Kaya sabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Aren't you glad this morning, na isang araw, siya ho'y sasalubong sa atin sa alapaan? Amen. Excited tayo pinanganak, pero ako excited po sa pagbabalik po niya. Amen. Are you listening this morning? Amen? Amen. Dwelleth in Him the fullness of the Godhead bodily. Look at this. Nakikita natin ang Panginoon. Anong ginawa niya kay Thomas? Sa John chapter 20 or 21. Pinakapitan niya yung butas sa kamay niya at sa tagiliran niya. Kasi nagdududa siya. Kaya ako paladuda sa panahon ito. Sige. Pipila ka katabi ni Thomas doon. Amen? Bahawag natin, Panginoon. Hello? Nandiyan pa ho ba kayo? Hanggang ngayon, nagdududa ka pa sa Panginoon. Amen? Amen? In 1 Timothy chapter 2, verses 5 and 6, ano sabi ng Bible? For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time. Kaya makita natin mga kapatid, ang Panginoon pinanganak para ko ipakita, ipakilala ang Diyos po sa atin. Kasi tanda natin, ang alok ng diablo mula pa ng pasimula, pag kinain mo yung bunga na nakakalabuti masama, magiging Diyos ka. Kapatid, hindi mo kailangan maging Diyos. Ang kailangan mo sumamba sa tunay na Diyos. Amen. Amen. Kaya may Pasko. Huwag sanang puro sarili. Ang Diyos ang ating alalahanin. Amen? Kung ikaw man mag-birthday, tapos binigay regalo sa iba, tatampo ka eh. Amen? Kasi may mga birthday ngayon. Si Chloe birthday niya. Wow. Diba? Ang regalo dapat sa kanya. Amen. Kaya lang kinuha ni Brother Sam, oh, sabi ni Gladys Brad, kasama na daw sa'yo. Number 3, Jesus Christ was born also so He could defeat the devil. Remember mga kapatid, the devil still has the power. Ang plano niya sa Book of Isaiah is what? Ang sabi niya, gusto niyang pantayan ng Diyos. Gusto niyang gayahin ng Diyos. Kaya nga huwag kayo magtaka kung may mga tinatawag na counterfeit church, counterfeit Bible, counterfeit pastors. Nakikinig ba kayo, amen? Nakain ng pagsabay ng kasalanan at kamunduhan sa kanilang mga buhay sa ibahan. Kapag these are counterfeits. Sa Tagalog? Ha? Puwad. Peke. Kaya magtataka ngayon kahit mabihira. Kaya nang pagsamahin na lahat. Kabanalan, kasalanan, pagkasamahan nila. Ano sabihin, okay lang yan. Kapatid, hindi okay yan kung kasalanan yan. Hello? Amen? Sabi na iba, pagligtas ay, ibig sabihin, pwede na magkasala. Hindi mo naunawaan ang dahilan kung bakit si Kristo nabayubay sa krus sa Kalbaryo. Siya ang dahilan bakit siya nabayubay sa krus ay dahil sa ating kasalanan. And then, ito ay isang sampal sa kanyang mukha na ikaw ay naligtas. Sinasabi mong naligtas ka, pero nag-enjoy ka pa sa kasalanan. Insulto po yan sa harapan ng Diyos. Kaya kung sino man ang nagsasabi na pwedeng bumalik sa kasalanan, ay wala ho sa katinuan. Tayo po'y binigyan ng kalayaang mamuhay sa kabanalan, hindi po bumalik sa kasalanan. Now, tingnan ho natin. In 1 Corinthians chapter 15, verse number 55. Very familiar passage po ito. Ano sabi ng Bible? O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us what? The victory through our Lord, Jesus Christ. Alam niyo ba mga kapatid, ang tawag sa atin ngayon ay overcomers. Mananagumpay. Dahil kay Kristo. Pinagtagumpayan niya ano po? Ang kamatayan. Kaya nga ang lason ng kasalanan ay wala nang epekto sa atin. That's why we are saved forever. Are you listening? Inalis na nga sa iyo yung lason. Ano yung kamandag? Kamandag? Inalis na nga sa atin yan eh. Ang kamandag, alam niyo ba,
yung sa mga nalalason, nararamdaman pa nila yun eh. Kaya pag natuklaw ka ng aso tawag doon, na talagang hindi mo pwede sipsipin niya kasi baka pumunta sa iyo sa bibig. Sa pelikula lang po yun, mga kapatid. Hindi ko daw yun, amen. Patay ka! Kaya nga tinatalian niya, sinasapunan, kasi nga, umaakyat po yun eh. Even cancer, it is what? Poison. Cancer yun eh. Nararamdaman niya masakit. Alam niyo, kasalanan, ang gagawin sa buhay ng tao, saktan lang talaga yung tao. Pero sa lahat na pinalaya tayo, pinagaling po dyan. Dahil kay Kristo. In Romans chapter 12, verse 21, ano sabi ng Panginoon? Sige po. Talatang binabasa ko dito kasi para ang pasto natin, biblical. Amen? 12:21. Be not overcome evil, but overcome evil with good. Imagine, dapat tayo ay nagtatagumpay sa kasalanan, sa kasamaan, at hindi dapat tayo natatalo ng kasalanan. Abay, nung ilang Pasko tsaka nag-inom. Nahuluan. Ilang Pasko tsaka nawala sa simbahan. Pasko po kasi kaya wala ako sa church. Buhay lang Pasko. Ngayon lang ako magkakasala. Christmas naman eh. Hello? Eh, iba sabi, magmahalan, magpatawaran, pagdating ng Enero, away na uli. Amen? Hindi mo ganyan. John chapter 16, verse 33, ano sabi ng Bible? Kaya nananagumpay ka ba? Ang Panginoon ay pinanganak para ho, talunin niya ang diablo nang umalipin po sa atin. John 16:33, ano sabi ng Bible? That in me ye might have what? In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome. Kaya nga ang tawag sa atin ay overcomers. Iba naman sa atin ay oversinners. Nananagumpay ka, pero parang mukha ka pa rin talunan. Kasalanan, hindi mo pagtagumpayan, ay iniligtas ka na ng Panginoon. Amen? Kung nung dati tayo po ay naka-bandage, ay nakatanig ka na sa kasalanan, ngayon na kay Kristo ka na, tanda natin, pinalaya na po tayo dyan. Pinalaya ka na, gusto mo pa magpaalipin. Hello? In 1 John 2:13, ano sabi ng Bible? 1 John chapter 2, verse 13. Sige po, ay, sayang yung Bible niyo pag hindi namin pilas ka mabasa. Ano sabi ng Bible? Fathers, because ye have known him that is strong, I write unto you young men, because ye have... Bakit kaya young men? Ano? Kasi nga ang mga young men, wicked daw. Oh, prone sa kasalanan, prone sa temptation, at target ni Satanas. Amen. Yung mga young men, kasi gusto subukan yung curiosity, ano nasa? Ano kayong feeling? Ano kayong masasabi na pag-ipakul? Sabi ng Panginoon, young men, because ye have overcome the wicked, I read unto you little children, because ye have known the Father. Amen? 1 John 4:4. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in Lord. Kaya nga ayaw mo na mapagtagumpayan. Bakit? Dahil sa Panginoon Kristo. Kaya ang Kapaskuhan dapat ipaalala sa atin, magtatagumpay tayo sa kasalanan at ating mong lalampasan at magtatagumpayan yung tukso ng kasalanan. Yan ang dahilan bakit si Kristo'y sinilang. Kaya kung ang Pasko sa iyo ay regalo lang, yan ay kulang na kulang. Right. To fulfill the prophecy, ipakilala, ipakita sa atin ng Diyos. Manalo, talunin niya ang diablo para tayo ay maging mananagumpay. Sinong mananagumpay ang mukhang dugi? Kumusta kayo? Nag-champion kami sa basketball. Masaya ka? Slide?
Hello? Alam mo, papayag ng tao, kasalanan. Alam mo, musik sa atin ng Diablo. Salamat na napagtagumpayan ni Kristo. At kung napagtagumpayan niya, pwede mong pagtagumpayan. Lastly, may 8 minutes pa. Jesus Christ was born that He could provide salvation. Are you listening? 1 Peter 2:24. Kaya sayang ang Pasko, hindi na ipangaral yung Ebanghelyo. Ito ay magandang panahon eh. Meron talaga ang Christmas pag may naliligtas. Amen. Bulitin ko Merry ang Christmas pag may naliligtas. Kaya sa atin, totoo talaga yung araw-araw Pasko sa atin pag araw-araw may sorbini. Amen. Tira niyo po ito. 1 Peter 2:24. Sabi ko dyan. Who is also bear our sins. Napansin niyo laging sins. Pag dapat may Kristo, tapos ang binayaran is what? Sins. Hindi lang sin Who is also bear our sins in His own body on the tree. Yung po yung krus. Kasi pag sabi krus, hindi po yung kinikinis. Pumuto lang sila ng kahoy. Pinagdikit lang yan. Krus na ho yan. Hindi po pinagaganda yan. Hindi po yung mas prestigious na, wow, ganda ng krus. Hindi. Wow, krus eh. Ang sabi ng Bible, that we, being what? Dead to sin, should live unto righteousness. By stripes, you were what? Alin tayo po ay dati patay sa kasalanan, pero dahil kay Kristo ngayon, buhay ka na sa katuwiran. Kaya ang buhay natin dapat laging sa matuwid. Amen. Kaya hindi ka turuan na babalik ka sa kasalanan kasi nga, diyan ka na galing eh. Diyan na tayo galing. Ang buhay natin ngayon sa ikatutuwid. Ang dahilan para mabuhay sa katuwiran ng Diyos. And there's Matthew 6:30, but seek ye first the kingdom of God and His. Bakit His righteousness, hindi yung righteousness natin? Kasi yung righteousness natin, sabi ng Isaiah, are just filthy rags. Marumi. Sa tingin natin tama, pero sa tingin ng Diyos, hindi. Yun yung ating righteousness, pero yung righteousness ng Diyos, ayon kay Kristo. And look at this. By whose stripes, you're what? Pinanggaling po tayo mga kapatid. Kaya nga, alam mo, ang tao po ay nananatili sa tinatawag na sugat ng kasalanan. Yan yung cancer na ang hirap gumaling. Pero hindi posible para kay Kristo. Hello? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Naalala niyo ba si Naaman? He was a general and yet may ketong siya. Naalala ba si David, bakit siya pinaalis ni Absalom at ng bayan? Nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng ketong. Nakikinig ba kayo? Alam niyo, ang ketong ay naglalarawan ng kasalanan. Pero yung nagpapagaling niya ng Panginoon nung tayo pinaligtas. Nilinis po tayo. Kaya nga, ngayon kayo ligtas na. Hindi ba, ito, Christmas season, dapat mas lalo nating mag-intensify yung ating pag-share ng gospel. Kasi Christmas nga eh. Maliwanag po, Christmas, parang maraming malitas. Hindi, di ba? Kasi naman puro kain ka ng taba, ng baboy. Lechon dito, lechon doon. Sunod ay high blood ngayon, high blood uling bukas. Ang dami natin pinapla. Wala masama dyan. Spend time with your family. Alalahanin natin ginawa ng Panginoon. But do not spend your time going back to sin. Amen. Pahalagahan mo yung meron ka ngayon. Yung family, yung buhay mo ngayon. Amen? Pahalagahan mo yan. Maganda, isama mo sa simbahan. Tama-tama. May mensahe sa tunay na kapasuhan. Dalo tayo ng simbahan. Amen? Kasi para maliwanag. Kasi ang labo ng mundo ngayon. Kaya pagdating ng January, maraming tulala na naman. Napansin nyo? Mainit ang ulo. Tulala. Sabi na, ang Pasko ay sumabit. About, ayaw magsabi, cheers! Cheers! Oh, pagdating ng January, tulala na. Kumusta ka? Huwag mo magulo. Pero tinan nyo, pag may naliligtas lagi, and daily, in the temple, in every house, they cease not to teach and preach. Masaya eh.
Kanina, dumating kanina, tama na, maganda ito. Nagdadala dito ng mga bata. Amen? Amen. Bihira. Pagdating yung mga bunga. Amen. Alam niyo, it's not December 25, pero let's grab this opportunity to fellowship with the people of God. Alam niyo, binigay sa atin Diyos mag-enjoy, pero huwag sa kasalanan. Amen? Masaya ang Pasko, hindi lang pag may hamon. Hindi lang pag may lechon. Ano ba? Ito mga sigat na pagkain pagka-Pasko. Iba kasi pag walang lechon, nanulungkot yun. Na kaya nauso yung lechong tinapay, binigyan ako ng zero last year. Nakatanda ko yun. Sabi ko, wow, praise the Lord. Bawal pa, high blood ako nun eh. Kaya ako ng lechon ngayon. Tinapay nga. Tapos sila kumakain ng tunay na lechon. Kaya nung isang linggo, kumain talaga ako ng lechon. Kasi pwede na. Pero hinay-hinay lang. Amen? Pero may enjoy. Huwag mga pagdating ng January, kaya natin na mga kapatid, yan yung dahilan bakit si Kristo isinila. Kaya we have all the reason to enjoy. Lalo na, kahit Pasko, diretsong gawain. Diretsong pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Pumunta ka sa Tagaytay, mamasyal ka, mamigay ka ng trucks. Diba ang ganda nun? Habang tumatakbo kayo, trucks ko. Oh, diba? Kumain ka sa mamahaling kainan, McDo. You can enjoy God's blessing without sinning. And you can enjoy God's blessing in doing God's things. Amen? Kaya, ito, huwag kayong mawawala dito. Amen? Sabi, nag-prepare po ako ng mga mensahe para maliwanag sa atin na ito. Para enjoy natin. Hindi po tayo pagano kagaya nila. Pagano ako, pero hindi pagano. Amen? Hindi pagano. We practice Christmas in a biblical way. Pag sabihin, Pastor, hindi ako pwede maglagay Christmas tree. Maglagay ka! Pero kung isasang ka dyan, gaganong-ganon ka, ayun ang mali. Amen? Pastor, gusto ko mamigay ng regalo. Ay, isama mo ko dyan. Pero hindi ka nagkakasala. Di ba kasi pag-awi, nagki-Christmas kayo, sa pagano yan. Bakit sawasama ba kami sa mga Diyos-Diyosan? Yung ugali mo, ugali ng Diyos-Diyosan yan. Amen? Ha? Kapatid, dapat na i-celebrate. Tingnan nyo, may family ka. Samang-sama, ibang pamilya mo, di pa naman ganun kakilala sa Panginoon. Celebrate with them. Hello? Amen? Amen. Sarap pa nga pumunta sa mundo yun, ano? Yung mga tugtog, ano? Tapos may malalaki lagi silang Christmas tree. Hindi naniniwala sa Pasko, papapicture mo sa Christmas tree. May Pasko sa atin, mga kapatid. Araw-araw pa nga, amen? Kasi isinilang ang Panginoon para magligtas. Para maging matagumpay po tayo. At para makilala ang Diyos. At para may maligtas. Ang tanong, ginagawa ba natin yan? Hindi masaya ang Pasko. Hindi lang dahil may nakamaskuha ka. Kasi lahat yun ang kailangan na, amen? I hope, mga kapatid, we will have the clear and biblical understanding so that itong Paskong ito, may enjoy lalo natin. Amen? Amen. Tayo po tayo na. Panginoon, salamat po sa aralin. Salamat po sa mga prinsipyo aking natutunan. Pagpalaan niyo nga po, Panginoon, ang mga bagay nito. And salamat, Panginoon, sa payak na mensahe na binigay niyo sa amin. Sa panahon ito, Panginoon, na mundo nagdiriwang. Pero, Panginoon, lalong mga Kristiyano, ay dapat namin, Panginoon, pasalamatan, alalahanin ang dahilan sa mga panahon. Yes, Lord, we don't celebrate the date, but as Christians, we celebrate your birth. And we're waiting for your second coming. Help us, O God, to do the things that is pleasing in your eyes, na hindi po kami nagkakasala as we enjoy the things that you have given us. Salamat, Panginoon. Dalayan ko Diyos, marami pong maligtas, ang mga Kristiyan maging mananagumpay, ang mga Kristiyan lalo pong maging maliwanag ang tingin po sa inyo. At babalik kami lagi sa biblical Christmas, O God, na binigay niyo po sa amin. Pagpalaan niyo po ang invitation sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Bukas po ang ating altar, mga kapatid. Tayo po'y makipag-usap sa Panginoon. Well, buwan natin siyempre. Huwag po tayo mag-divert sa dahilan.
Well, the Lord Jesus Christ was born to fulfill the promises. Thank God, God is faithful to what He has promised. He promises a Savior. He reveals God through the Savior. And we can defeat the persecution of the devil because of the Savior. And thank God we can be a help for those people na hindi paligtas. Na may kinangalan na paligtas. You can enjoy God's blessings. Pero huwag tayo aalis sa dahilan. Bakit si Kristo yung pinanganak? Para bayaran ating kasalanan. Kaya naman hindi nag-enjoy ang Diyos sa buhay natin kung tayo babalik sa kasalanan. May enjoy mo. Kakaligtasan mo. Huwag kayo manatili sa kalooban. Thank God for Christmas. It's a good time to enjoy worshiping God, to enjoy with your family, and to enjoy God's blessing, and also to enjoy yung kaligtasan na meron po tayo. It's time na ating alalahanin po yan so that our lives will be more of an abundance sa Panginoon. Dakilang Diyos sa langit, salamat po sa inyong salita. Pagpalain mo nga po, Panginoon, at kasi aming natutunan. Bless you po, Panginoon, ang inyong mga anak. At dalahin po, Diyos, that everybody will celebrate the biblical Christmas, Panginoon, and the reason why you were born. Salamat, Panginoon, that we can be of use for the souls of men, to be victorious as Christians, at lalo maliwanag, Panginoon, ang iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. I hope tayo may natuto ng salita ng Diyos this morning. Amen? May baptism ba tayo? Meron tayo. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, ulitin ko, enjoy this time. Amen? Enjoy this time. And I hope dapat lalo natin mapahalagaan po ang mga ito, lalo to, December, pagkakataon nito eh. May kain na, bago magkain na, mag-pray. Share ng Bible. Amen? Ingat lang sa mga lechong. Amen? Enjoy natin itong panahon na ito. Amen? Especially with your family. Amen? Yan po natin gawin. Alright? Ngayon po, magkakaroon tayo special offering po for our continuous building construction sa likod. Malapit-lapit na ho ito. Konti pa akong sacrifice so that kasi baka ako dumalo ngayong this coming Thursday po yung mga missionary pastors. Iikot sila dito sa mga simbahan na malapit sa San Pedro. May malapit po tayo. Amen? Sige po, special offering tayo for our building. Kailan ang Diyos, ang mga sa langit, salamat Panginoon sa ating Panginoon gawain, salamat po sa biyaya, ang sa mensahe ng pagiging Panginoon, ko'y naging hamon sa amin, paalala, kung paano may mga panahon ngayon, Panginoon, hindi kami nakabase kung ano ang mga pangyayari, kaganapan, kundi ang aming pananampalataya sa iyong Panginoon. Pagpapalain po ang salaping maalikong sa oras mo ito, aming sacrificial giving, Panginoon, patuloy magamit sa aming ongoing project, the building, at
tulungan niyo, Panginoon, bawat isa na aming bahagi, kaloob, sa napakalagang gawain ito, Panginoon, ng iyong simbahan. Salamat po sa mga magbibigay, kayo po magpala sa kanila, Panginoon. At salamat po sa iyong biyaya, patawarin po sa aming salamat sa iyong pukulang, kung ang samtalang siya sa pagkakas. Amen. God bless you as you give. Amen. Salamat po sa inyong generosity at pagpalain po kayo ng Panginoon lalo. Tayo po tayo lahat while are having this lunchtime. Amen? Amen. Ngayon pa lang, buwan, Merry Christmas. Amen. Okay, tayo po ay magsara sa panalangin. Kailangan natin si Brother Gerald. Brother Gerald. Wala kang tulog. Amen. Huwag ka rin mag-pray. Amen. Ngayon tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos po, salamat po sa biyaya, sa lahat po sa inyong sakripisyo. Panginoon, salamat po sa pagpapakita ng inyong pong pagmamahal po sa amin sa pamamagitan po ng Panginoon Jesus. Kayo po ang patuloy na magpaalala, Panginoon, sa bawat isa ng tunay ng meaning, Panginoon, ng Pasko. Ito po ay aming po may sa buhay at aming din po may share, Panginoon, sa inyong pong mga tao na inihanda mo ng salita. Kayo po ang magpatawad po sa aming kasalanan at sa aming publikasyon nila. Pag-iwalay kayo, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa at magbalik po sa amin mamaya pong hapon. Patawarin, Panginoon, sa pagkakasala, kayo po mag-provide ng Panginoon simbangan sa Panginoon. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Magandang tanghali po at enjoy your tanghalian. Ingat po and see you this afternoon.